Segundo. Ang ganda ng anak natin. Oof. Oh. Aray. Sakit ng tiyan ko. Ano nangyayari? Aray. Ang sakit ng tiyan ko. Alvina. May isa pa. Segundo! Ano nangyari? Segundo, ano nangyari sa anak natin? Segundo! Biyaya raw ang pagdating ng bawat sanggol. Pero paano kung ang iyong iluluwal na anak ay may kakambal na isang ahas? Tatanggapin mo pa ba itong biyaya? Ito po ang isang natatanging kwento ng isang kakaibang babae mula sa Samar na si Conchita. Ang babaeng may kakambal daw na ahas. Conchita, Ano po papakita niyo sa akin? sikreto lang natin to, ha? Pero palagay ko panahon na para malaman mo. Ang ganda niya, Tay! Pwede ko po ba siyang hawakan? Oo naman. Alam mo ba kung ano siya? Pinangalanan ko siyang Wanda. Kapatid mo siya, anak. Kakambal mo. Kambal ko? May kapatid ako, Tay? Conchita! 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 Nanay mo. Itago mo si Wanda, dali. Hindi niya alam na kanupok ko yan. Bilis, bilis. Oh, nasaan ang anak mo? Malay ko. Wala ba sa loob? Conchita! Conchita, maliligo ka na! Hindi. Ah! Ah! Wag! Conchita, lumayo ka dyan. Baka matuklaw ka ng ahas. Nay, si Conchita naglalaro ng aso. Conchita, bitawan mo yan. Bitawan mo yan, sabi! Hindi po ako tutuklawin nito. Kapatid ko po ito. Ha? Ito po, hawakan niyo po. Mapait po siya. Siya po si Wanda. Tara mga bata, lumayo kayo sa kanya at matuklaw pa tayo. Dali, bilis! Hindi po. Mabait po si Wanda. Ilabas niyo yung ahas! Ilabas niyo yung malas! Anong kaguluhan ito? Huwag na kayo magmangang-mangang pa! Alam namin may kintago kayong ahas dyan! Anong ahas? Anong malas? Ayokong pati anak ko ay malagay sa panganib. Kanina lang, dala-dala ng Conchita mo yung kambal niya. Hindi totoo yan! Siya mismo ang magpapatunay. Totoo ba yung Conchita? Anong pagilitan yung bata? Hindi naman po mananakit si Wanda. Mabait po siya. At binigyan mo talaga ng pangalan? Eh, nasaan na yung ahas na yun? Hindi ba sinabi ko sa'yo, itapon mo yung ahas na yun? Nasaan na? Sige na, sige na. Nasaan na yung ahas? Lumabas ka! Babae may ahas! Ayan! Segundo, pigilan mo ang anak mo! Hindi ko kaya. Ang anak mo! Conchita! Conchita! Huwag! Huwag mo! Huwag sa anak ko! Huwag! Teka muna! Sandali lang! Maawa! Ibigay ko na yan sa kanila yung ahas na yan! Tama na! Awan niyo na! Huwag niyo na sasaktan! Wanda! Wanda! Wag! Parang awan niyo na! Hanggang! Wag! Parang awan niyo na! Huwag niyo na sasaktan! Babaeng ahas, anak ni Satanas! Ahas! Ahas! Hoy! Magsitigil nga kayo. Kayo patuklaw ko sa ahas dyan eh. Okay ka lang, Conchita?
Okay ako, salamat. Tara, hatid na kita. Hoy, Melvin! Ano to? Sinasaway ko lang yung mga bata, lakas mga asar eh. Dolor, tumutulong lang talaga siya. Nilalandi mo, pati ang boyfriend ko. Hindi totoo yan. Wala naman akong ginawa. Talagang taong ahas ka, no? Totoo nga ang chismis. Lahat ng lalaki dito, nilalandi mo, inaahas mo. Hindi totoo yan. Wala akong ginagawa. Tama na yan. Wala naman talaga siyang ginagawa eh. Siya pa talagang kinakampihan mo, ah. Pati ikaw, naluloko ng babaeng to! Tama na! Yan! Yan! Yan ang narabagay sa'yo! Ha? Dapat lang sa'yo, malandi ka, ahas ka! Hindi ka na, Dolor. Nakakahiya ka eh. Huwag mo ko hawakan! Kasi naman, sinabi ko na kasi sa'yo, huwag kang lumabas ng bahay. Tingnan mo tuloy nangyari sa'yo. Gusto ko lang naman tumulong sa inyo. Anak, mas makakatulong ka kung dito ka lang sa loob ng Pero, bahay. Nay, Anak, alam mo naman kung gaano ka mapanghusga ang mga tao dito, di ba? wala naman talaga akong ginagawang masama sa kanila eh. Kahit na, anak. Kahit na. Nay, buong buhay ko na lang tinutukso ako. Siguro nga, malas ako. Dahil ba sa kambal ko kaya sila... Hindi, anak. Kalimutan mo na yung kambal mo. Hindi totoo yung ahas na yan. Matagal na nating kinalimutan yan. At lalong hindi ka malas, anak. Kailanman, hindi ka naging malas sa pamilya na ito. Hayaan mo, anak. Palang araw, makikita din ng mga tao kung gaano kaganda at kabuti ang anak ko. Totoo ba yan, Nay? Totoo yan, anak. Kaya, magmula ngayon, wag kang umalis dito sa bahay, ha? Ipangako mo sa akin yan. Promise po. Tay, aalis muna ako, ha? Pupuntahan ko lang si nanay sa simbahan. O, sige. Mag-iingat ka, ha? Opo, salamat po. Hindi ako natatakot kung sino ka man. Nasolo ring kita. Matagal na akong may gusto sa'yo, Conchita. Marami yung karibal dito. Ngayon! Nakakaulo kayo! Ahas! Ahas! Alin! Matagal na akong may gusto sa'yo, Conchita. Marami yung karibal dito. Ngayon! Ako na makakaulo sa'yo! Sakit ka na. Ahas! Ahas! Alis! Alis! Wanda? Wanda? Kapatid ko. Ikaw ba yan?
ako. Maraming salamat, ha. Husgahan man siya ng iba, tawagin man siyang malas, kampo ni Satanas o di kaya'y baliw. Para kay Conchita, totoo na may kapatid siyang kakaiba at gagawin niya ang lahat para protektahan ito. Conchita, ano na naman ba yan? Bilisan na natin, magluluto pa tayo ng pananghalian. Diyan na po, ma. Hoy! Hoy, babae ka. Mag-usap nga tayo. Bakit? Ano bakit? Teka lang muna. Bakit ganyan ka kung magsalita sa anak ko, ha? Eto lang namang anak niyo. Muntik nang ipatuklaw sa ahas ang boyfriend ko. Totoo ba yan, Conchita? Nay, hindi ko po naman sinasadya eh. Anong hindi sinasadya? Pagkatapos mong niyaya si Melvin sa gubat? Saka mo ipapakain sa ahas mo? Hindi totoo yan. Ang totoo niyan, sinusubukan niya akong pagsamantalahan. Umamin ka na! Sige na, umamin ka! Sinungaling! Ay! Ikaw na kaya sa akin sa gubat! Dolor, maniniwala ka ba sa babaeng ahas na to? Ginawa. Ay! Teka muna! Teka muna! Huwag mo ginaganyan ang anak ko! Ay! Yan mismo ang ahas! Yan mismo ang ahas! Yan ang ahas na umatake sa akin! Anak! Bakit nasa'yo yung ahas na yan? Patawad, Nay. Patayin niyo yan! Patayin niyo! Kapatid kita. Wala naman tayong ginagawang masama sa kanila. Alam ko kakaiba tayo. Pero hindi naman tayo nakakasakit ng ibang tao, di ba? Bakit nila tayo kailangan husgahan? Bakit ka ba kailangan nilang patayin, ha? Wanda, magtago ka, ha? Sige na, bilis. Sige na. Tulong! Gusto ko yung anak ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Yung anak ko! Ano pang nangyari? Mukhang natuklaw po ata siya ng ahas! Anak! Sige po. Nay, anong nangyari? Ano nangyari sa atin dito? Bilis! Ano itong naririnig ko na nanggagamot ka na rin daw? Ako, Conchita, bakit ba ang tigas ang ulo mo? Eh, ang gusto ko lang naman, mahimik na ang buhay natin. Nay, anong gagawin ko? Gusto ko lang tumulong sa mga tao. At isa pa ha, alam mo ba kung ano yung mga sinasabi ng mga kapitbahay natin dyan? Lahat ng dadating na drogyo sa bayan natin, aba eh, isinisisi sa'yo. Naku! Eh, ako, bilisan na nga natin. Makapag-ayos na tayo. Magligpit kayo ng mabilis. Magpapakawala daw ng tubig sa dam. Maabutan tayo. Ha? Naku,
Nasa ilog na yung mga tao. Dalian nyo. Lahat ng gamit yung mga nandun pa. Bakit hindi pa kayo tumatawid? Bagsak po yung tulay. Malakas po yung agos ng ilog. Nakakari kami. Akin na yung lubid. Susubukan ko tumawid sa kabila. Tinulungan ako ni Wanda. Nasaksihan daw ng buong bayan ang kabayanihan ng kakambal ni Conchita. Malaki ang naitulong niya sa pagsagip. Pero ano naman kaya ang kapalit ng kanyang pagligtas sa kanila? Uy, totoo bang isang asang tumulong sa inyo kagabi? Oo, kitang-kita ako. Kahit nga ako, di ako makapaniwala eh. Dito, dito. Dito ko nakita si Wanda. Wanda! Wanda! Patawad! Patawad na nga! Hindi kita nailigtas. Wanda, ang kapatid ko ba? Ang kapatid ko ba? Ang mga araw ay naging taon na mabilis ding lumipas at naging dekada. Dito sa Macalelon, Quezon, natagpuan ng aming team si Lola Conchita. Ang babaeng sinasabing ipinanganak daw na may kakambal na ahas. 104 na taong gulang na ngayon si Lola Conchita. Naglaho na ang dating lakas. Subalit ang alaala ng kabataan ay hindi pa rin kumukupas. Lalo na ang misteryong bumabalot sa kanyang pagkatao. Pinanganak ako, ang sabi ng aking nanay, ako may kakambal ng ahas. Wanda ang pangalan ng kakambal kong ahas. Mahaba yan, oo. Ngayon kalaki, hindi naman nag-ano ng tao yun eh. Binilang na ang mga taon nang namatay si Wanda. At matagal na ring huminto sa panggagamot ng mga nakagat ng ahas si Lola Conchita. Pandan ako, hindi ko na kaya. Ang palakad-lakad hindi kaya. Ayaw ko na siya paggamutin. Ayaw ko kahit may nadating. Nakikiusap ako na matanda na yan, baka hindi na kayanin yung kamandag. Kahit na ako nahihirapan, gusto ko pa rin si nanay buhay. Ang pangatlong anak na si Alice na ngayon ang nag-aalaga kay Lola Conchita. Sa kanyang munting tindahan, kinukuha ni Alice ang pang-araw-araw nilang gastusin.
Mas lalo raw siya ngayong nagsusumikap dahil nais niyang bigyan ng komportableng buhay ang ina habang may natitira pa siyang panahon na pwede siyang makasama. Wala akong hiningi sa Diyos kundi sana si nanay huwag niya nagbibigyan ng sakit. Kawawa naman kasi matagal na panahon na hindi namin siya kapisan. Sa dapit hapon ni Lola Conchita, wala raw ibang hiling sina Alice, kundi mapasaya si Lola Conchita hanggat may pagkakataon pa. Wala silang kamalay-malay na may kinuntsaba kaming ilang kapitbahay para sumama sa aming espesyal na sagala na tatawagin nating Sagalola. Oh my God! Wish ko lang! Wish ko lang. Kinabukasan, muli naming binalikan sina Lola Conchita at naabutan namin silang nagpapahangin sa tabing kalsada. Wala silang kamalay-malay na may kinuntsaba kaming ilang kapitbahay para sumama sa aming espesyal na sagala na tatawagin nating Sagalola. All smiles ang ating mga senyora. Kasi manonood tayo noon, yun yung parada. Yan o. Tuwang-tuwa rin si Lola Conchita nang makita niya ang parada. Hanggang sa tumapat na ang mga lola kina Lola Conchita. Isa-isang ipinakita ng mga naggagandahang musa ang placard na kanilang dala. Ay nasa. Oh my God! Wish ko lang! Oh my goodness, wish ko lang. Labis ang tuwa ni Alice sa nalamang sorpresa. Ano akong masaya. Ay, dinala akong masaya. Dadami kayo. Galing. Nagpasalamat pa ang isa sa mga sagalola kay Lola Conchita na ginamot niya noon. Tatandaan mo, 2 baon dugo. Salamat ka po. Salamat din po at ako'y binuhay mo rin. Agad naming niyayang umuwi sina Lola Conchita. Pinaupo muna namin si Lola sa labas ng saradong tindahan. At nang buksan ni na Alice at apong si Casey ang tindahan... Oh my God! Thank you, Lord. Ang dami po nadagdag kasi yan ilan lang yan eh. Marami pong salamat. Una po yung pagbibigay niyo ng atensyon sa aking nanay at pagbibigay niyo ng pandagdag ng aming kabuhayan. Ito po yung malaking tulong. Handog po ng wish ko lang ang sangkatutak na grocery items pandagdag sa inyong pangkabuhayan. Hindi na raw po problemahin ni Alice ang pambili ng pagkain para kay Lola Conchita. Hindi ko talaga ito akalain. Ulang-wala sa isip ko na ganito. Hindi ko sukat na ganahin na ito ay mangyayari. Na ito ay magaganap ito sa aming buhay. Sunod namin silang pinapasok sa loob ng bahay at tumambad sa kanila ang iba pa naming regalo para kay Lola Conchita. Wow! Ang dami! Grabe, ang dami. Pwede na ba ako dito humingi din? Ang dami na, Anay! Ang dami! Sagot na namin ang isang taong supply ng vitamins ni Lola Conchita. May gatas din ha, para mas lumakas pa si Lola. Inayos din namin ang higaan ni Lola para mas maging komportable siya sa kanyang pagtulog. Salamat, Bisula. Sa tanang buhay ni Lola Conchita, ngayon lamang daw siya nakatanggap ng ganitong karaming biyaya. Yay! Ang galing naman ni Lola. Ang kwento ni Lola Conchita ay patunay na kakaiba man ang tingin sa atin ng iba. Higit sa anumang misteryo o paniniwala, ang mas mahalaga ay kung paano tayo makipagkapwa. Salamat, Lola Conchita, sa pagbahagi sa amin ng inyong kakaibang kwento. Lagi po nating tandaan na ang punot dulo ng ating takot at galit ay nagmumula sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Kaya bago pa man tayo maghusga, subukan muna nating intindihin at unawain
ang buhay ng ating kapwa. Magandang hapon po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Lampas mo pa ako! Hoy! Ataka! Pwede! Hindi po! Makita ka na! Ako lang po. Halika na po. Bilisan mo. Lumas ka dyan! Nandito po ako. Abangan niyo po ang pakikibaka ni Nanay Gapang 4:10 ng hapon ngayong Sabado. Dito sa Wish Ko Lang! Ayun, may tono.